Hello guys, kumusta kayo? Ngayon nandito ulit tayo sa ating farm, no? At magpipitas tayo ng kahit isang piraso lang na kalabasa, no? Yung pinakita ko sa inyo dati na mayroong bunga dito na 4 na piraso. So, magpipitas ulit tayo ng isang piraso ngayon. At magulang na siya guys, kasi pinagulang ko talaga siya para makuha ko yung buto, no? Yung seeds niya para maibilad at magawa nating binhi. So, ang binhi kasi ng kalabasa, lalo na itong Suprema ay ang mahal guys, no? 85 yung 30 pieces ng isang pack lang. 85 na yon, ang mahal, no? So, ngayon ang gagawin natin ay magpo-provide tayo ng sarili nating seeds sa pamamagitan ng yun nga, yung bunga na pipitasin natin. Papakita ko sa inyo. So, ito siya, no? Ayan, magulang na siya, no? Brown na, yellow brown na ang kulay niya. So, tingin ko siguro ay ano na yung mga buto nito sa loob. Yung una kasi na pinitas ko dito, maberde-berde pa siya ng konti, pero may mga yellowish na rin siya. Manipis yung seeds niya guys, walang laman. Kaya ngayon, pinagulang ko talaga siya ng ganito kagulang para malaman natin, pag binuksan natin kung meron bang laman yung mga seeds niya, no? Kasi may mga seeds na maninipis. Ibig sabihin wala siyang laman. Ibig sabihin wala siyang cotyledon, no? Ang cotyledon, yun yung pinaka leaves niya sa loob na lumalaon kapag tinatanim natin. Yun yung bumubuka, pumuputok at yun yung nagiging dahon. So ngayon, pipitasin natin ito at kukunin natin yung seeds at gugulayan na rin natin yung pinakalaman niya, no? Maano lang naman magpitas nito, malutong lang naman yung tangkay niya, no? So, madali lang naman yan. Ito siya, no? Yan. So, meron pa dito, tingnan nyo. So, meron pa dyan. Yan, yung pinitas ko nung nakaraan. Ito, magulang na din, pero may mga spots pa kasi na green siya, Ibig sabihin, hindi pa yan ganun kagulang. At meron pa din dito, may isa pa dito, no? So yan. So ito may mga green pa din. So hindi pa siya pwede. Unlike dito kasi, tingnan nyo. Pure na, yellow na siya, brown na siya, no? At meron ulit bago dito, Yan, no? Buo ulit siya. So ito na siya guys, no? Kunin natin yung buto, ipunin natin yung buto para mapatubo ulit natin, magawa nating seedlings, no? O mas maganda na i-germinate ulit natin, no? Bago natin ipunla dun sa ating pinaka tray para sigurado tayo na mabuhay, no? Kasi kapag nirekta na naman natin to, hindi na naman to mabubuhay. Tapos kasi lalo na't ng sariling provide lang natin yung mga seeds. So hindi tayo sigurado sa kalidad ng kanyang pagtubo. So kailangan na sure tayo, i-germinate ko na lang tapos ilalagay sa tray. Kapag yung pumuputok na siya, ilalagay sa tray tapos siya nating palalagawin, no? So ayan. So yan guys, no? At nung una na pinitas ko, na dinala ko sa kinabyanan nung biniyak namin, ang bango-bango niya, no? So, tsaka ang kapal pati ng laman niya. Unlike dun sa ibang mga variety ng kalabasa na manipis yung kanyang laman, no? At ito, matitikman din natin kung ano yung texture niya, kung mayabo ba siya or linad, kung tawagin dito sa amin sa mga Bisaya, no? Yung hindi siya magandang nguyain, na parang matigas siya, no? Kapag mayabo kasi malambot siya, no guys? So yan. At ngayon ay titingnan natin kung ano yung kahihinatnan ng mga seeds, yung magiging seeds nito, no? Update ko din kayo. Papakita ko din sa inyo kapag nag-germinate ulit tayo. So, yun lang guys. Thank you for watching. See you on our future vlogs. Bye!